Nang ako'y tumalon mula sa tuktok ng ospital, sakto akong bumagsak sa harapan ni Liu Ruyan. Hindi nasaktan ang babae. Walang sigaw. Mahigpit lamang niyang niyakap si Chu Mingyu at sumambit ng dalawang salita na may pagkunot noo. Nakakadiri. Pagkatapos ay tumalikod at malamig na umalis, yakap ang lalaki. Pagkatapos, naging isang kaluluwa ako, sumusunod kay Liu Ruyan sa loob ng maraming taon. Nakita ko silang nagpakasal ni Chu Mingyu, nagkaanak, hanggang sa sila'y laging nag-aaway. Ginulo ang kanilang buhay, ngunit patuloy pa rin siyang nagparaya kay Chu Mingyu hanggang sa may lumitaw kay Chu Mingyu na. Maraming babaeng may matatamis na mukha. Nakaupo lamang si Liu Ruyan sa tabi at pinapanood silang magsaya buong araw. Sa ika-8 taon ng aking pagtalon, nagalit si Chu Mingyu at sinunog si Liu Ruyan sa loob ng mansyon. Namatay si Liu Ruyan. Ginamit ni Chu Mingyu ang kanyang pera para buhayin ang ibang babae. Sinubukan kong tumalon sa harapan ni Liu Ruyan, puno ng galit. Tingnan mo. Liu Ruyan, sinabi ko na sayo na si Chu Mingyu ay isang vampira. Ayaw mong maniwala. Biglang dumilat, tinitigan ko ang digital na orasan sa dingding. 3:00 ng madaling araw. Hinawakan ko ang aking dibdib na mabilis na tumitibok, humihingal. Buhay pa ako. Ang mahaba at makatotohanang kawalan ng pag-asa na yon ay panaginip lamang. Bumuntong hininga ako. Pinunasan ang pawis sa noo, nagmura sa isip. Putang ina. Buti na lang at hindi ako namatay. Dahil dati, mahal ko talaga si Liu Ruyan ng sobra. Kahapon nga lamang, nagawa ko pang magdrama ng iyak, pagmamakaawa at pagbabanta ng pagpapakamatay. Sa mga susunod na araw, kaarawan ko na. Iaanunsyo ni Lolo G sa aking kaarawan ang aking pagpapakasal kay Liu Ruyan. Ngunit tutol ang lolo ko, sinasabing masama ang reputasyon ng pamilya Liu at maraming mga kaduda-dudang lalaki sa paligid ni Liu Ruyan. Pero noon, nabaliw ako sa kanya at gusto ko siyang pakasalan. Naalala ko sa panaginip ang sinapit ng aking lolo dahil kay Liu Ruyan, napilit siyang tumalon sa dagat. Hinawi ko ang kumot. Tumingin sa mga paa, sumugod ako sa silid ng lolo ko. Mahimbing na natutulog ang matanda, nahulog ang kumot sa sahig. Pinulot ko ang kumot at ikinumot sa kanya, umupo sa tabi ng kama, nangungulila ang aking mga mata. Hoy, hoy! Biglang dumilat si Lolo, nakita ang isang malaking mukha sa tabi ng kama. Natakot at nanginig. Nagpaparamdam ka ba sa kalagitnaan ng gabi? Sumikip ang dibdib ko. Inakap ko ang binti ng lolo ko. Lolo! Bumuntong hininga si Lolo G, hinaplos ang aking ulo. Sige na, huwag ka nang umiyak. Bukas, ibababa ko ang aking pride. Para makipag-usap sa pamilya Liu para sa kasal ninyong dalawa. Napabalikwas ako, biglang tumigil sa pag-iyak. Sa panaginip, ganito ako nag-inarte kaya pumayag si Lolo. Ngunit pagkatapos ng 3 taon ng pagiging engaged, binawi ni Liu Ruyan ang kasunduan. Sa panaginip, binasag niya ang aking mga binti sa isang gabing maulan. Tinapakan niya ang aking mukha, na may mga matang parang kutsilyo. Ano ka ba? Nagawa mo pang galawin si Mingyu. Sisirain ko ang mga binti mo ngayon. Tingnan natin kung ano ang magagamit mo para saktan siya. Nakaramdam ako ng lamig sa likod. Bigla akong tumayo at tinitigan ang lolo ko. Lolo, hindi ako magpapakasal kay Liu Ruyan. Hindi ko siya mahal. Isa lang itong pustahan kay Hauzi. Lumunok ako at nagsinungaling. Kapag nagawa kong mapasagot si Liu Ruyan, mananalo ako ng isang eksklusibong Rira 500 at 70 graphics card mula kay Hauzi. Natigilan si Lolo G pagkatapos ay bumulalas ng tawa. Tinapik niya ang likod ng aking ulo. Isang sirang graphics card. Kaya mo bang ipusta ang iyong buong buhay? Yumuko ako at hindi umimik. Tumulo ang luha ng lolo sa kakatawa. Bibigyan kita ng 5 milyon bukas. Bilhin mo ang anumang card na gusto mo. Hindi na po talaga. Tumango ako ng mariin. Ako na lang po ang gagastos ng pera. Bakit ko pa siya lalandiin? Bumuntong hininga si lolo at bumalik sa silid. Binuhat ko ang golden retriever na si Zanshen. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Kumikislap ang screen. Zhao Mei, ang aking inang nangaliwa at pinalaya sa bahay. Pinindot ko ang sagot. Narinig ko ang malamig na boses ng babae sa kabilang linya. Nabalitaan kong magpapakasal ka kay Liu Ruyan. Tumawa ako. Para lang ba ito ang itatanong mo sa akin sa hating gabi? Tumigil ang babae sa kabilang linya. Kalmado siyang nagsalita. Hindi kayo bagay. Si Chu Mingyu lang ang nasa puso niya. Alam ko naman. Pero gusto ko lang siyang inisin. Hindi niya ba alam? Gusto ako ni Liu Ruyan kapag sunod-sunuran ako. Kung gusto mo akong pigilan, gawin mo. Kapag pinatay ka niya, bibili ako ng paputok para bisitahin ka sa libingan mo. Hindi ko na siya pinagsalita pa. Pinatay ko agad ang tawag. Humiga ako sa carpet, hinihimas ang tiyan ni Zanshen. Tumatawa at sinabi, War God, mula ngayon hindi na ako magiging sunod-sunuran. Kakain tayo ng masarap, iinom ng masarap, mabubuhay hanggang 99 sa pangalawang araw. Gumising ako ng pagkaaga-aga, nagbihis ng damit pang ehersisyo, at lumabas kasama ang War God.
Ngayon may appointment ako sa lahat ng coach sa Yevon. Masyadong totoo ang nangyari sa panaginip ko, kailangan kong pataasin ang aking kakayahan sa martial arts. Pagdaan sa harapang bakuran, huminto ako sa harap ng isang kampanilya. Dati may tubig sa utak ko. Nabalitaan ko na ang paboritong kampanilya ni Liu Ruyan ay binunot ni Chu Mingyu, umiyak siya. Kaya't bumili ako ng mga punla sa buong magdamag, itinanim ang mga ito sa buong bakuran ko, direktang nakaharap sa bintana ng villa ni Liu Ruyan. Ngayon, habang tinitingnan ko ang mga bulaklak na ito, nakakadiri lang ang nararamdaman ko. Lumapit ako. Hinawakan ang mga sanga ng bulaklak, binunot ang mga ugat, at isa-isang itinapon ang lahat. Sa katabing basurahan, pinagpag ang putik sa aking mga kamay, pag-angat ng ulo ko sumalubong sa tingin mula sa balkonahe sa ikalawang palapag sa tapat. Si Liu Ruyan ay nakasuot ng seda na robe, may hawak na kape. Ang kulay ay madilim na halos tumulo ang tubig. Ang tingin na ito ay katulad noong binali niya ang aking mga binti sa panaginip. Iniwas ko ang aking tingin, sumipol, at naglakad patungo sa garahe. Kakabukas ko pa lang ng SE sa gate nang makita ko si Liu Ruyan na nakasuot ng high-end na suit, may dalang bag. Nakaharang sa gitna ng kalsada. Pinindot ko ang busina, hindi siya gumalaw. Umakyat ang galit ko, binaba ang bintana ng kotse. Liu Ruyan, nagpapanggap ka bang nasagasaan? Lumapit si Liu Ruyan, tinitingnan ako mula sa itaas. Ipinapaayos ko ang kotse ko. Ihahatid kita sa kumpanya. Hindi ito padaan. Direkta akong tumanggi. Ipapaiwanan kita ng ride-hailing car. Hindi na kailangan. Direktang binuksan ni Liu Ruyan ang pinto ng kotse at umupo sa upuan ng pasahero. Napakalapit niya. Ang bango ng kanyang pabango ay dumidiretso sa aking ilong. Bumaliktad ang aking tiyan. Naaalala ko ang mga paraan kung paano niya ako pinahirapan sa panaginip. Ang kamay na humahawak sa manibela ay lumitaw ang mga ugat. Kinakabahan kong hinawakan ang aking buhok. Liu Ruyan, nagmamadali ako. Tinititigan ako ng babae. Sa kanyang mga mata, may isang uri ng pagsusuri. Saan ka pupunta? Ano ang kinalaman ko doon? Magmaneho papuntain. Ang war god sa likod na upuan ay biglang kumahol ng malakas. Nagulat si Liu Ruyan, ang kanyang mga kilay ay mahigpit na nakakunot. Itapon mo ang aso o ibaba mo ako sa harap ng istasyon ng subway. Hindi ako nag-atubili. Apak ko sa gas hanggang sa dulo, ang SU ay sumugod na parang hayop. Kasagsagan ng rush hour sa umaga, pinilit kong imaneho ang kotse na parang nasa isang rally. Dati, para mapakiusapan siya, hindi ako nangahas na biglang magpreno. Jebada ni. Nasiraan ka na ba ng ulo? Magdahan-dahan ka. Hinawakan ni Liu Ruyan ang seatbelt. Namumutla ang mukha. Tiningnan ko ang rearview mirror ng malamig. Kung gusto mong sumuka, lumabas ka. Pagkalipas ng 5 minuto, biglang preno ang kotse at tumigil ng maayos sa labas ng istasyon ng subway. Nakarating na tayo. Bumaba ka. Maitim ang mukha ni Liu Ruyan. Itinulak ang pinto ng kotse, naggangalit ang ngipin. Jebada ni. Ayoko sa mga lalaking nagwawala. Ano ang pakialam ko? Malakas niyang isinara ang pinto. Apak ko sa gas, nagbuga ng usok ang tambutso at direktang nawala sa kanto ng kalye. Si Liu Ruyan ay nakatayo sa lugar, mahigpit na nakakuyom ang bag, ang kanyang mga mata ay puno ng lamig. Isang may batch ang huminto sa kanyang tabi, bumaba ang assistant para buksan ang pinto. President Liu, pakiusap. Sa pinakatuktok na opisina ng Liu Group, maingat na inilagay ng sekretarya ang isang velvet box sa mesa. President Liu, ito ang mga singsing sa kasal na ipinagawa mo, 6 na buwan na ang nakalipas. Binuksan ni Liu Ruyan ang kahon. 2 singsing na diamante na kakaiba sa buong mundo. Habang tinitingnan niya ang mga singsing, ang tanging nasa isip niya ay ang malamig kong mukha noong binunot ko ang mga bulaklak kaninang umaga at nang magmaneho ako ng mabilis. Isang biglaang pagkabagot ang bumalot sa kanyang puso. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Ipinapakita sa screen, Mingyu. Sinagot ni Liu Ruyan. Ayos ka lang ba? Hindi karapat-dapat si Jebada sa'yo. Nagmadali si Chu Mingyu. Nanlamig ang mga mata ni Liu Ruyan. Mingyu, wala kang pakialam dito. Ang masunurin. Ang maunawain ay ang pinakaangkop na kasal. Ang masunurin. Maunawain. Tumawa ng matinis si Chu Mingyu sa telepono. Ruyan, niloloko ka niya. Akala mo ba mahal ka niya? Akala mo ba itinanim niya ang mga kampanilya para sa'yo? Ang kamay ni Liu Ruyan na may hawak na sigarilyo ay biglang huminto. Anong ibig mong sabihin? Tumawa ng mapanuyang si Chu Mingyu, narinig ko mismo sa bar kagabi. Ang pagyayabang ng matalik na kaibigan ni Jebada, si Haozi, na pumayag si Jebada sa pagpapakasal. Hindi dahil mahal ka niya. Para lang yon sa pustahan nila ni Haozi, ang premyo ay isang sirang graphics card ng computer. Natakot si Liu Ruyan, at ang lighter sa kanyang kamay ay piniga hanggang mabasag. Ang mga piraso ng plastik ay tumusok sa kanyang palad, tumutulo ang dugo.
Anong sinabi mo? Isa siyang sinungaling. Ginawa kanyang kasangkapan para sa graphics card. Agad na ibinaba ni Liu Ruyan ang telepono. Titig na titig siya sa singsing ng engagement sa mesa, mabilis na tumataas at bumababa ang kanyang dibdib. Marami na siyang nakilalang tao. Paano siyang magkakamali? Nang tignan siya ni Jibada, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpapakumbaba at pagmamahal. Ngunit ang kakaibang pag-ugali ngayong umaga, ang mga pinutol na bulaklak, ang malamig na tingin. Lahat ay may makatwirang paliwanag. Hindi na siya nagmamahal. O kaya naman, sa tingin niya ay panatag na ang pustahan at hindi na kailangang magpanggap. CJ, napakahusay. Malamig na tumawa si Liu Ruyan, may galit na nagliliyab sa kanyang mga mata. Jibada, dahil naglakas loob kang ipusta ako, paglalaruan kita hanggang sa dulo. Sa loob ng 3 buwan, paiibigin kita sa akin na parang aso, luluhod ka sa akin para pakasalan kita. Sa araw ng ating kasunduan, itatapakan kitang parang basura. Padabog na dinampot ni Liu Ruyan ang kanyang jacket at lumabas. Mabilis siyang lumabas ng opisina. Ipabatid, bilhin ang lahat ng industriya ng esports ng pamilya Hauzi. Gusto kong mawala ang brand na iyon ng graphics card sa merkado bukas. Sa kabilang banda, sa underground boxing yun. Isang mabagsik na kaliwang suntok ang direkta kong tumama sa sparring partner sa railing. Dumausdos ang sparring partner sa sahig, dumura ng dugo, at natakot na tumingin sa akin. Pinunasan ko ang pawis ko, ang aking mga mata ay naging mabagsik. Napakahina. Kumuha kayo ng mas malakas. Kung hindi ko kayang talunin kahit ang amo ninyo, isara nyo na ang boxing event na to. Nanginginig na kinuha ng sparring partner ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang numero. Boss, may nanggugulo dito. Si Young Master Jai. Isang malalim na boses ang narinig sa kabilang linya na may bahid ng panunuya. Hindi na siya nagpapakatanga. Naging asong ulol na siya. I lock ang pinto. Pumasok ang isang babae na nakasuot ng itim na fitted na sando. At nakasuot ng military boots. Maikli ang buhok, ang mga mata ay parang lobo. Siya ang walang koronang hari ng underground black boxing, at siya rin ang pinakamahigpit na alagad ni Liu Ruyan, si Yaksha. Sa panaginip ko, noong binali ni Liu Ruyan ang mga binti ko, naninigarilyo si Yaksha sa tabi. Nakakatawang sinabi, President Liu, marupok ang buto na to. Kung pupukpukin pa ng 2 beses, tuluyan na itong masisira. Tinuyom ko ang aking mga kamao, ang mga knuckle ay lumutong. Huwag kang magalit, ang init ng ulo mo ay mataas. Umakyat si Yaksha sa ring. Dumura sa chewing gum sa kanyang bibig, inalog ang kanyang leg. Narinig kong sinabi mong masyadong mahina ang mga tao ko. Isang sipako ang tumama kay Yaksha, umatras siya ng kalahating hakbang. Agad na lumitaw ang isang pulang marka sa kanyang braso. May dating ka. Dinilaan ni Yaksha ang sulok ng kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay tuluyang nanabik. Mukhang nagkamali si President Liu sa'yo. Hindi ka pala isang tagasunod, kundi isang asong tagabantay. Tumahimik ka. Muli akong lumapit. Tuhod, kawit na suntok, ang bawat galaw ay nakamamatay. Ang matinding sakit ng nabaling binti sa panaginip ay naggangalit sa aking mga ugat. Inilagay ko ang lahat ng aking takot at galit. Sa aking mga kamao, nagpalitan sila ng suntok sa ring, bawat isa ay tumatama sa laman. Pagkalipas ng 5 minuto, ako ay hinihingal, ang dugo ay tumutulo mula sa sulok ng aking bibig. Mas malala ang kalagayan ni Yaksha, ibinagsak ko siya sa lupa, hindi siya nakatayo sa loob ng mahabang panahon. Lumapit ako, tinapakan ko ang kanyang dibdib, at tumingin sa kanya mula sa itaas. Bumalik ka at sabihin mo kay Liu Ruyan, huwag niya akong guluhin. Kung hindi, sa susunod, ang kanyang binti ang mababali. Umubo si Yaksha ng dugo. Ngunit tumawa siya ng baliw. Jibada, sa tingin mo makakatakas ka? Nag-utos si President Liu kanina na tuluyang isara ang negosyo ng pamilya Hauzi. Nanalo ka ng graphics card, ngunit natalo mo ang buhay ng iyong kaibigan. Nanlaki ang mga mata ko. Liu Ruyan, baliw na babae. Agad kong binawi ang aking paa. Sinunggaban ko ang jacket ko at sumugod palabas. Paglabas ko ng alien, bumungad sa akin ang isang hilera ng itim na Mercedes. Ang direktang humarang sa pasukan ng eskinita. Bumukas ang pinto ng kotse, nakasuot si Liu Ruyan ng itim na trench coat. Bumaba siya na suot ang mataas na bota, at agad akong pinalibutan ng ilang bodyguard. Lumapit siya sa akin, tinitignan ang dugo sa gilid ng labi ko, at itinaas ang kanyang kamay. Tila gusto niya akong punasan, ngunit inilayo ko ang ulo ko nang may pagkasuklam, at umatras ng isang hakbang. Huwag mo akong hawakan. Nanigas ang kamay ni Liu Ruyan sa ere, at nakita ko ang pagdaan ng dilim sa kanyang mga mata. Ibinaba niya ang kanyang kamay at malamig na tumawa, Jibada. Lumakas ka na dahil lang sa isang sirang graphics card, nagawa mo pa akong lokohin. Ano naman ngayon? Ako lang ang kanyang mata, hindi ko na itutuloy ang kasal.
Hindi ko na rin itutuloy ang pustahan, pakawalan mo si Hauzi, ako ang harapin mo. Harapin ka. Lumapit si Liu Ruyan ng isang hakbang, halos dumikit na ang kanyang ilong sa ilong ko. Dumampi sa mukha ko ang kanyang mainit na hininga, at malamig niyang sinabi, sa tingin mo ba kung sino ka? Ngayong nagsimula na ang laro, ako lang ang pwedeng magpahinto. Bigla niyang hinawakan ang kwelyo ko. Itinulak niya ako sa pinto ng kotse, 3 buwan, sa loob ng 3 buwan. Paluluhurin kita sa lupa, nagmamakaawa na pakasalan kita. Kung hindi ka naniniwala, abangan mo. Tinitigan ko ang kanyang mukha na malapit sa akin, at bigla akong napatawa. Liu Ruyan, may sakit ka ba? Tinabig ko ang kanyang kamay. Inayos ko ang kwelyo ko, nasusuka ako pag nakikita kita, magmamakaawa ako sa'yo. Sa panaginip mo na lang yan mangyari. Pagkatapos kong sabihin yon, siniko ko ang balikat ng bodyguard. Umalis ako ng malalaking hakbang, nakatayo si Liu Ruyan sa lugar, tinitignan ang likod ko. Mariin niyang kinurot ang kanyang palad, at mahinang nagtanong ang bodyguard, Liu, boss. Kailangan bang hulihin pabalik si Ginoong J? Hindi na. Bumalik si Liu Ruyan sa kotse. Sa halip na magpakita ng kahinaan, putulin niyo agad ang lahat ng pinansyal na suporta sa pamilya J. Gusto kong bukas ng umaga, wala siyang ni isang kusing at kailangan niya akong puntahan. Hindi pa ako nakakalayo ng 10 minuto sa eskinita. Nag-vibrate ng malakas ang cellphone ko sa bulsa ko, parang nagmamadali, at lumabas sa screen, house. Pinindot ko ang sagot, at agad na sumugod sa tenga ko ang nakakabinging tunog ng nababasag na salamin, kasama ang mga sigawan. Bada, kumilos na ang baliw na si Liu Ruyan. Garalgal ang boses ni House. Halata ang kanyang pagod, bigla kong inapakan ang preno, at ang mga gulong sa aspalto. Kumalas ng nakakabinging tunog, at huminto ang kotse sa gilid ng daan, ipaliwanag mo. Anong nangyari? Kalahating oras kanina, ang legal department ng Liu Corporation. Diretso silang sumugod kasama ang mga tao sa kumpanya namin, nakipag-isa sila sa ilang venture capital, at sa pilitang sinimulan ang proseso ng pagsama. Mahigpit na ang pinansyal na suporta sa kumpanya namin, at ngayon tuluyan na itong naputol. Sinindihan ni House ang sigarilyo sa kabilang linya. Malinaw ang tunog ng lighter, hindi lang sa kumpanya namin, ilang malalaking proyekto ng Jijia. Pinutol din ni Liu Ruyan ang pinansyal na suporta, at naghahabol ang lahat ng bangko. Parang may nakabara sa dibdib ko na esponghang basa. Sa panaginip ko, ginamit din ni Liu Ruyan ang paraang ito, sanay niyang gamitin ang pera para baliin ang likod ng lahat. Piliting bumalik ang biktima sa kanyang paanan, House, pasensya na, nadamay ka pa dahil sa akin. Putang ina, sinasabi mo dyan. Biglang tumaas ang boses ni House. Sumisirit ang radyo, sabay tayong lumaki na nakasuot ng pantalong may butas, sasabihin mo yan sa kapatid mo. Matagal na akong hindi nagkagusto kay Liu Ruyan, akala ba niya, dahil mayaman siya, kaya na niyang kontrolin ang buong Jinghai City. May maririnig na ingay sa kabilang linya, nagmamadaling magpapirma, huminga ng malalim si House. Galit niyang sinabi, Bada, makinig kang mabuti. Kahit na ibenta ko ang lahat ng gamit ko, magdeklara ng pagkalugi, at magpalimos ako sa ilalim ng tulay. Hindi kita papayagang yumuko sa baliw na babae na yon, kung maglalakas loob kang bumalik at dilaan siya. Makikipaghiwalay ako sa'yo. Hindi pa ako nakakapagsalita, pinatay agad ni House ang telepono. Narinig ko ang abala sa telepono, at sinuntok ko ang manibela, tumunog ng mahina ang busina. Liu Ruyan, napakasama mo. Bumalik sa lumang bahay ng Jijia. Nakakatakot ang kapaligiran sa bakuran, nakaupo si Lolo sa upuan sa bulwagan, umiikot sa kanyang kamay ang 2 walnut. Nakapalibot ang mga responsable sa ilang sangay, pawis na pawis. Lolo, gusto talaga akong patayin ng pamilya Liu. Umilag, lumabas kayong lahat. Hindi man lang tumingin si Lolo, malakas ang kanyang boses, parang nakalaya ang lahat. Agad silang lumabas, kaming maglolo na lang ang natira sa bulwagan, lumapit ako kay Lolo. Lumuhod ako sa batong slab, Lolo, nagkagulo ako. Tumigil si Lolo sa pag-ikot ng walnut sa kanyang kamay. Tinitigan ako ng malabo niyang mga mata sa loob ng mahabang panahon, tumayo siya at lumapit sa akin. Sinipa niya ang balikat ko, hindi gaanong malakas, pero umupo pa rin ako sa sahig. Walang kwentang nilalang, noong nagpapakamatay ka para sa isang babae, bakit hindi mo naisip ang reputasyon ng Gigabyte? Suminghal ang Lolo at bumaling, naghagis ng isang itim na card mula sa drawer, at bumagsak sa aking kandungan. Hindi pa bumabagsak ang Gigabyte, kaya kayang tiisin ng matanda ang mga pagsubok na ito. Gamitin mo ang pera para punan ang butas sa pamilya ni Hauzi, ang lalaki ng Gigabyte. Hindi dapat hayaang masaktan ang mga kapatid. Hinawakan ko ng mahigpit ang itim na card na may temperatura ng katawan, namamaga ang aking mga mata. Lolo, hindi ako susuko sa kanya. Umalis ka at gawin ang dapat mong gawin kung bumagsak ang langit. Haharangin ko. Kinabukasan, 10:00 ng umaga, punong tanggapan ng Liu's Group. Ang buong gusali ay pinalamutan na parang isang malaking pagdiriwang sa media hall sa unang palapag.
Ang mga kamera ay mahigpit na nakahanay, ang lahat ng kilalang media sa Jinghai City ay inanyayahan. Ang malaking screen ay patuloy na nagpapakita ng anunsyo ng pagkuha ng Lius Group sa industriya ng esports. Nakasuot ako ng itim na windbreaker, hawak ang golden retriever na si Zhan Shen, nakatayo sa mga hagdan sa labas ng pintuan. Tila nararamdaman ni Zhan Shen ang aking damdamin, nagbubulong-bulungan sa kanyang lalamunan, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa seguridad sa pintuan. Rjai, hindi ka maaaring pumasok. 4 na malalaking gwardiya na nakasuot ng itim ang agad na humarang sa daan. Ang pinuno ng gwardiya, tumingin sa akin na may peking ngiti, may utos si Emilio. Kung si Emergy ay dumalo sa press conference, kailangan niya munang basahin ang liham ng paghingi ng tawad sa pintuan. Inabot niya sa akin ang isang piraso ng A4 na papel. Nakasulat dito ang maraming nakakahiyang salita, tulad ng pagiging ignorante sa murang edad. Naagrabyado si Emilio, humihingi ng tawad. Tiningnan ko ang papel. Ngumisi ako, ito lang ba ang kaya ni Liu Ruyan? Binitawan ko ang tali. Sumahol si Zhan Shen, direktang sumugod sa pinuno ng gwardiya, 100 libra ng purong lahing golden retriever. Ang puwersa ng pagsabog ay kamangha-mangha, natakot ang pinuno ng gwardiya at umatras, umupo sa hagdan. Sinamantala ang kaguluhan, direktang sinipa ko ang tuhod ng gwardiya sa tabi ko. Kasabay ng isang sigaw, lumuhod ang gwardiya sa lupa, pinulot ko ang tali sa lupa. Tinatapakan ang balikat ng gwardiya, malalaking hakbang akong pumasok sa umiikot na pintuan na gawa sa salamin, agad na tumahimik ang media hall. Hindi mabilang na mga flash ang nakatutok sa akin, sa gitna ng hall, sa isang tunay na leader sofa, si Liu Ruyan ay nakasuot. Naka-customize na pulang alak na suite na may maayos na gupit, magkakrus ang mga binti, hawak ang isang tasa ng itim na kape. Tinitingnan ako mula sa itaas, si Chu Minyu ay nakaupo sa kanyang tabi sa likuran, nakatingin sa akin na may puno ng panunuya at hindi maitago na inggit. Liu Bada, naglakas loob ka talagang pumunta. Sumimsim ng kape si Liu Ruyan, ibinaba ng malakas ang tasa sa mesa, isang malutong na tunog ang nagmula sa pagbangga ng porselana. Hawak ko si Zhan Shen, direktang naglakad at tumigil sa layong wala pang 3 metro sa kanya. Inimbitahan ako ni Liu na may ganitong kalaking pagdiriwang, kung hindi ako pupunta, hindi ba ako magiging bastos? Tinitigan ko siya ng malamig, tumayo si Liu Ruyan, tumunog ang kanyang mga takong sa marmol na sahig. Gumawa ng malutong na tunog, lumapit siya sa akin, ang kanyang mga mata ay parang tumitingin sa isang naghihingalong insekto. Ang lahat ng proyekto ng Gigabyte ay nahinto, ang kumpanya ng pamilya ni Hauzi ay isa na lamang shell ngayon. Liu Bada, ito ang kinahihinatnan ng pagsalungat mo sa akin. Ibinaba ni Liu Ruyan ang kanyang boses. Ang kanyang tono ay nagpapahiwatig ng pagmamataas na nakokontrol ang lahat. Iniunat niya ang kanyang daliri at itinuro ang bukas na espasyo na natatakpan ng pulang karpet sa gitna ng hall. Ngayon, lumuhod ka, aminin mo sa harap ng lahat ng media na nagkamali ka. Magmakaawa ka sa akin na pakasalan kita, baka maganda ang pakiramdam ko, at bibigyan ko ng daan ang Gigabyte at Hauzi para mabuhay. Ang mga flash sa paligid ay baliw na kumikislap, ang mga reporter ay parang mga pating na nakakaamoy ng dugo, naghihintay na kumilos. Si Chu Minyu ay nagsalita sa likuran sa isang mapanuyan na tono, Rjai, hindi nakakahiya na yumuko. Si Ruyan ay sapat na mapagparaya sa iyo, huwag kang maging bastos. Tiningnan ko ang pinong mukha ni Liu Ruyan. Ngunit malamig na mukha, ang matinding sakit ng pagkabali ng mga binti sa panaginip, muling bumabalik sa aking isipan. Bigla akong tumawa ng malakas, ang tawanan ay umaalingaw-ngaw sa malawak na hall, na nagulat sa lahat. Liu Ruyan, nababaliw ka na ba? Bigla kong pinigilan ang pagtawa. Tinitigan siya ng masama, talaga bang sa tingin mo ay mabibili mo ang backbone ng lahat sa ilang masangsang na pera? Pumunta ako ngayon, gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay sa harap ng buong internet. Itinuro ko ang kanyang ilong, isa-isa, ako si Jibada. Kahit na mamatay ako sa gutom, tumalon mula sa gusaling ito, hindi kita pakakasalan. Gusto ko na sayang babae, nakakadiri ka, nagulat ang lahat. Ang mga tunog ng shutter ng mga reporter ay halos maging isang buong pag-ulan. Ang mukha ni Liu Ruyan ay agad na naging kulay abo. Ang galit sa kanyang mga mata ay halos sumabog, nasanay na siya sa aking pagsunod sa lahat ng gusto niya. Talagang hindi niya matanggap ang ganitong uri ng kahihiyan sa publiko. Sige, napakagaling. Kinagat ni Liu Ruyan ang kanyang mga ngipin, ang kanyang dibdib ay marahas na tumataas at bumababa dahil gusto mong mamatay. Pagbibigyan kita, mabilis siyang nagwagayway ng kamay, seguridad. Pigilan niyo siya para sa akin, kapag hindi siya lumuhod ngayon, baliin niyo ang kanyang mga binti. Mahigit sa 10 mga tauhan ng seguridad na may hawak na mga goma na kalasad ang sumugod mula sa lahat ng direksyon, ang War God ay naglabas ng nakabibinging tahol. Mahigpit na nagbabantay sa aking harapan, hinubad ko ang aking jacket at ibinalot sa aking braso, nagpakita ng posisyon sa paglaban.
Sa mismong kritikal na sandali, isang nakabibinging dagundong ang biglang narinig mula sa itaas. Ang tunog ay lumalakas at lumalakas, na parang buong gusali ay nanginginig, sa labas ng malaking bintana ng bulwagan. Bumuhos ang malakas na hangin, ang mga puno ay napahiga, ang mga kotse na nakaparada sa plaza ay nagsimulang tumunog na parang baliw, lahat ay natakot na tumingin, isang itim na mabigat na pribadong helicopter na may nakatatak na gintong logo ng SU sa katawan, ay nakahinto sa itaas ng plaza sa labas ng Liu Century Group sa isang nakapipinsalang posisyon. Ang daloy ng hangin na ibinubuga ng rotor ay nagpabagsak sa billboard sa labas ng pinto, ang helicopter ay dahan-dahang lumapag. Ay direktang napilitang umatras ng paulit-ulit, kasunod nito, isang peres ng makintab na sapatos na Gordon ang lumabas sa cabin. Si Su Luoxue, ang nag-iisang tagapagmana ng nangungunang financial group na Su Family, ang alamat na may hawak ng higit sa kalahati ng pandaigdigang cash flow. Isang malakas na tapak lamang ay magiging sanhi ng lindol sa buong mundo ng komersyo. Siya ay nakasuot ng isang itim na trench coat na may matalas na gupit, na may kasamang pulang sutlang damit sa ilalim. Ang kanyang mahabang buhok na maagang inayos ay ikinalat ng hangin, ang kanyang napakagandang mukha ay may malaking sunglases. Nagpapakita ng isang sukdulang lamig na nagsasabing lumayo ang iba, ang bulwagan ay tahimik na parang patay, tanging ang sumisipol na tunog ng helikopter na dahan-dahang bumabagal. Si Liu Ruyan ay ganap na natigilan, walang malay siyang humakbang pasulong sa kanyang dating mapagmataas na mga mata. Isang matinding pagkabigla at pag-iingat ang dumaan. Ang kanyang antas ng presidente ay hindi karapat-dapat na magdala ng sapatos sa harap ni Su Luoxue. Tinanggal ni Su Luoxue ang kanyang sunglases at basta nalang ibinato sa kanyang katulong sa likuran. Siya ay naglakad sa pulang karpet, sa ilalim ng pagprotekta ng isang grupo ng mga bodyguard, diretsyo siyang pumasok sa bulwagan. Ang mga tao ay kusang naghiwalay ng isang malawak na daanan, walang sinuman ang nangahas na humarang sa kanyang daan, ang tingin ni Su Luoxue ay sumuyod sa bulwagan. Sa wakas, tumpak na lumapag sa akin, sa sandaling iyon, malinaw kong nahuli. Ang kanyang dating malamig na mga mata ay nagpakita ng isang labis na komplikadong emosyon, tulad ng kagalakan ng pagbawi ng nawala. O tulad ng malalim na pagmamahal, siya ay naglakad papalapit sa akin, hindi ko man lang nagawang tumugon. Isang malamig na amoy ng cedar ang dumating, natural na iniabot ni Su Luoxue ang kanyang kamay at mahigpit na hinawakan ang aking braso. Ang kanyang pagkilos ay malakas at dominante, ngunit mayroon itong bahagyang panginginig, ang war god ay hindi umangal. Sa halip ay masunuring lumapit at kinuskos ang kanyang maliit na binti, ang lahat ay huminga ng malalim. Ang mga flash ay tuluyang nabaliw, ang mga mata ni Liu Ruyan ay halos lumuwa, itinuro niya ako. Ang kanyang boses ay nanginginig, Miss Su, ano ang ibig mong sabihin dito? Isa lamang siyang, tumahimik ka, hindi man lang tumingin si Su Luoxue kay Liu Ruyan. Basta siya ay pumitik ng daliri, ang kanyang gintong abogado sa likuran ay agad na humakbang pasulong at kumuha ng isang makapal na stack ng mga dokumento mula sa kanyang briefcase. Direkta niyang inihagis sa mesa ng kape sa harap ni Liu Ruyan, Yung Liu, ito ang kontrata ng pagkuha, itinulak ng abogado ang kanyang gintong salamin. Ang kanyang tono ay kalmado, Sus Capital ay nakumpleto na ang reverse acquisition ng lahat ng mga sports na industriya sa ilalim ng Liu Group sa pamamagitan ng pangalawang merkado at pribadong placement 1 oras na ang nakalipas. Hindi lamang iyon. Si Miss Su ay nag-injected na ng 0 bilyong cash flow sa kumpanya ni Ehrhausi. Mula ngayon, ang pamilya Su ay may hawak na 51% ng mga shares sa kumpanya. Si Liu Ruyan ay natamaan ng kidlat, bigla niyang hinablot ang mga dokumento sa mesa at mabilis na binasa. Imposible, talagang imposible, 0 bilyong cash flow. Paano ninyo nagawang mag-mobilize sa napakaikling panahon? Ang mukha ni Liu Ruyan ay namutla, nanginginig ang kanyang kamay. Ang tasa ng kape sa tabi ay direktang nabasag, ang itim na likido ay tumulo sa kanyang mamahaling custom-made na suit. Nakakaawa, si Chu Minyu ay natakot at yumuko sa sulok ng sofa. Hindi man lang siya nangahas na huminga ng malakas. Sa wakas ay lumingon si Su Luoxue at malamig na tiningnan si Liu Ruyan, ang kanyang tingin. Para bang tumitingin sa isang tambak ng basura, sa mundo ng pananalapi, walang hindi kayang gawin ang pamilya Su. Ang boses ni Su Luoxue ay malamig, ngunit mayroon itong hindi mapaglabanan na presyon, siya ay lumingon. Hinarap ang hindi mabilang na mga kamera, hinigpitan niya ang aking braso, bahagya niyang iniangat ang kanyang baba. Ang bawat salitang binibigkas ay parang isang malaking bomba, pakinggan niyong lahat, Jibada. Ay ang lalaking protektado ni Su Luoxue, gusto niyang maglaro ng esports, bibilhin ko ang buong industriya para samahan siyang maglaro.
Kung gusto niyang protektahan ang kapatid niya, gagamit ako ng 100 bilyon para guluhin ang eksena. Tumalim ang tingin ni Suruoxy. Hanggat nandyan si Liu Ruyan, sinumang mangahas na humawak sa kanya, kahit isang hibla ng buhok, kalaban niya ang buong angkan ng Su sa mundo ng pera. Liu Ruyan, subukan mo. Mayabang. Mapangmataas, nagbababa ng antas, nanlambot ang tuhod ni Liu Ruyan. Napaupo siya sa sofa, mariin niyang kinagat ang kanyang labi, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtanggi at takot. Ang ipinagmamalaki niyang kapital ay parang isang pirasong papel lamang sa harap ni Suruoxy. Nang inig akong lumingon, tinitigan si Suruoxy na malapit sa akin. Hindi ko siya kilala. Hinalungkat ko ang lahat ng aking alaala, kasama na ang 8 taon sa aking panaginip. Sigurado akong hindi ko siya inaway. Ang mataas at makapangyarihang tagapagmana ng yaman na ito. Ngunit nang tumingala siya sa akin ngayon, ang kanyang magagandang mata ay hindi na malamig tulad ng nakikita sa media, naglalaro ang tubig sa kanyang mga mata. Mayroong isang uri ng pagpupursigi at malalim na pagmamahal na tila lampas sa buhay at kamatayan. Tumayo siya sa kanyang mga daliri. Mainit na hininga ang dumampi sa aking tainga. Sa wakas, natagpuan na kita. Ang kanyang boses ay napakababa, may halong hikbi. Hindi pa ako nakakapagtanong. Direkta niya akong isinakay sa helicopter. Sa sumunod na kalahating buwan, nakaranas ng malaking pagyanig ang buong mundo ng negosyo sa Jinghai. Tinupad ni Suruoxy ang kanyang kayabangan. 100 bilyong pondo ang ibinuhos, hindi lamang nabuhay muli ang kumpanya ni Hauzi. Direkta ring sinakop ang 3 nangungunang koponan ng pananaliksik at pagpapaunlad ng esports sa merkado. Sinakyan ko ang alon na ito. Binili ko ang lahat ng kanyang upstream channel. Gusto niyang patatagin ang merkado ng stock. Hinayaan ko ang mga trader na mag-short selling sa secondary market. Sa loob lamang ng 15 araw. Ang halaga ng merkado ng Liu Group ay bumagsak ng 1 katlo. Nakaupo ako sa silya ng boss sa bagong opisina. Tinititigan ang trend ng merkado sa dingding, biglang pumasok si Hauzi at ibinagsak ang isang ulat sa mesa. Tumatawa na halos hindi makita ang kanyang mga mata. Napakaganda! Ang bagong system na inilunsad namin ay direktang kumuha ng 40% ng market share ng Liu Group. Ang baliw na babae na si Liu Ruyan ay nagpatawag ng high-level na pagpupulong kagabi. Sinasabing bumagsak ang 3 baso. Uminom ako ng itim na kape, ang mapait na lasa ay kumalat sa aking bibig. Ang mga mata ay nanlilisik. Simula pa lang ito, putulin ang kanyang cash flow. Wala ng pera si Chu Minyu, ang vampira. Para sa kanya, mas masahol pa kaysa sa kamatayan ang mawalan ng pera. Tulad ng inaasahan, hindi nakatiis si Chu Minyu. Sa hapon, isang ginintuang imbitasyon ang ipinadala sa front desk. Charity gala para sa mga sikat na tao sa mundo ng pera. Nag-vibrate ang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Nang sagutin ko ito, tumambad ang trademark na green tea na boses ni Chu Minyu. Ilang Ginoo, natanggap mo na ba ang imbitasyon sa gala? Anong gimmick na naman ang gusto mong gawin? Nagkakamali ka, Ilang Ginoo. Gusto ko lang ayusin. Ang mga hindi pagkakaunawaan noon. Pagkatapos ng lahat, ako pa rin ang pinakamahalaga kay Ruyan. Kahit nawasakin mo ang Liu Group, hindi mo makukuha ang kanyang puso. Hangal. Tinatamad akong makipagtalo, agad kong binaba. Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Suruoxy, susuot ang kanyang high heels. Suot niya ngayon ang isang profesional na silver gray na business suit. Nakabun ang kanyang mahabang buhok, nagpapabagsak ng isang maliit na V-disc sa kanyang kamay. Ang tawag ni Chu Minyu. Tumango ako. Isang piging ng pakana. Gusto siguro ng lalaking to na gamitin ang lahat ng mga sikat na tao sa mundo ng pera para magpabagsak sa akin. Pupunta ba tayo? Bakit hindi? Ngumisi si Suruoxy at ibinato ang A-disc sa mesa. May isang magaan na tunog. Ipinasuri ko ang background ni Chu Minyu. Ang mga kalokohan na ginawa ng lalaking ito sa likod ni Liu Ruyan ay napakaganda na pwede kang gumawa ng isang 80 episode na serye. Ngayong gabi, pupunta tayo para manood ng palabas. Tinitigan ko ang lamig na kumikislap sa kanyang mga mata. Bigla kong naisip na kaibig-ibig ang babaeng ito kapag nagalit. Wala nang ibang kailangan. 8:00 ng gabi, sa ballroom sa tuktok ng Jinghai International Hotel. Nang pumasok kami ni Suruoxy sa pintuan, biglang tumahimik ang maingay na bulwagan sa loob ng ilang segundo. Hindi mabilang na mga mata ang sabay-sabay na tumingin. Nakakapit si Suruoxy sa aking braso. Buong lakas, parang isang reyna na naglilibot sa kanyang teritoryo. Sa sofa area hindi kalayuan. May hawak na tiyampag si Liu Ruyan, ang kanyang mukha ay mukhang nakakatakot. Tinitigan niya kaming dalawa ni Suruoxy. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang braso, ang mga kasukasuan lamang ang namumutla dahil sa lakas. Nakatayo si Chu Minyu sa tabi niya. Isang bakas ng lason ang lumitaw sa kanyang mga mata, pagkatapos ay pinalitan ito ng nagdurusa na ekspresyon. Bumulong siya sa kanyang tainga.
Mas lalong dumilim ang mukha ni Liuruyan, parang handa ng kumain ng tao. Hindi ko sila pinansin. Kumuha ng isang baso ng alak mula sa tray ng waiter, at nagpa siyang pumunta sa balkonahe sa ikalawang palapag para magpahangin, kasabay ng pagsindi ng sigarilyo. Bumukas ang pintong salamin sa likuran niya. Jibada, sa tingin mo ba panalo ka na? Lumapit si Chu Minyu na may hawak na baso ng alak, nawala na ang kanyang pagpapanggap na maawain, napalitan ito ng hindi maitagong inggit at kahihiyan. Bumuga ako ng usok, tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa, at napatawa. Naputol na ba ang credit card ni Liuruyan? Luma na ang suit mo, paano ba yan, sumama na ba ang kanin? Hindi mo matanggap. Tama ang sinabi ko, natamaan ko ang kahinaan ni Chu Minyu, sandaling napangiwi ang kanyang mukha. Biglang lumapit ng 2 hakbang, huwag kang magmalaki, nahihirapan lang si Ruyan. Hanggat nandito ako, hinding-hindi ka niya titingnan, kahit pa may Suruoksu na sumusuporta sa'yo. Sa paningin ni Ruyan, isa ka pa ring basurang hindi karapat-dapat maglinis ng sapatos ko. Pinagpag ko ang abo ng sigarilyo. Pinapanood ko siyang umarte na parang isang clone, sa panaginip ko, ganyan din siya. Inaapakan ako at tinatawanan sa aking naputol na binti, pero ngayon, mababang uri na lamang na salita ang kanyang ginagamit. Para itago ang kanyang takot, tapos ka na ba? Umalis ka na. Huwag kang umarte dito. Biglang umiti ng kakaiba si Chu Minyu, tumingin siya sa paligid. Nang makitang walang tao sa paligid, mabilis na ipinasok ang kamay sa bulsa ng kanyang suit, kinunutan ko ang aking noo. Biglang nanigas ang aking mga kalamnan, akala ko kung anong armas ang kukunin niya, pero kumuha siya ng 2 maliit na sachet ng tomato ketchup, na karaniwang ibinibigay sa mga fast food restaurant, habang ako'y nagtataka. Walang pag-aalinlangan, pinunit ni Chu Minyu ang sachet, at ipinahid ang pulang sarsa sa kanyang noo at pisngi. Pagkatapos, bigla niyang hinawakan ang kanyang kwelyo, at puwersahang hinila. Napunit, tumalsik ang mga butons ng kanyang kamiseta. Jibada. Anong ginagawa mo? Tulong! Biglang bumulalas ng isang matinis na sigaw si Chu Minyu, at biglang tumumba, ang balkonahe sa ikalawang palapag. Ay konektado sa isang hagdanan na may 12 baitang, at doon siya bumagsak, parang basahang. Gumulong pababa, buog. Bumagsak si Chu Minyu sa karpet sa lobby sa unang palapag, hawak ang kanyang ulo at gumugulong sa lupa, dumadaloy. Ang dugo sa pagitan ng kanyang mga daliri, agad na nagkagulo sa lobby, tumigil ang musika. Nagpapanik ang mga kilalang tao at naghiwa-hiwalay. Minyu, isang matinis na sigawang pumutol sa katahimikan ng lobby, parang baliw na itinulak ni Liuruyan ang mga tao, at gumapang papunta. Kay Chu Minyu, Minyu, okay ka lang? Huwag kang magsalita, nanginginig ang mga kamay ni Liuruyan, hindi niya magawang hawakan ang kanyang mukhang puno ng dugo, marahang idinilat ni Chu Minyu ang kanyang mata, at bumagsak ang mga luha. Nanginginig niyang itinaas ang kanyang kamay. Akala mo ba, dahil sinusuportahan ka ng pamilya Su, pwede ka nang pumatay at manakit sa Jinghai City? Nakatayo ako sa hagdan, tinitingnan ang babaeng dati kong pinaglalaruan. Nakakadiri na lang, Liuruyan, hindi ka ba nagdadala ng utak kapag lumalabas ka? Tingnan mo ang dugo sa ulo niya, amuyin mo bago ka magsalita. Nagagawa mo pang magdahilan. Tuluyan nang nawalan ng kontrol si Liuruyan, lumingon siya sa mga security guard at sumigaw, tumawag kayo ng pulis. Tumawag kayo agad ng pulis. Gusto kong mabulok siya sa kulungan. Gusto kong pagbayaran niya ang ginawa niya kay Minyu. Tinuturo ako ng mga kilalang tao sa paligid, lumalakas ang kanilang mga paningisi, pinapanood kita. Naglakas loob ka pang magsalita, tuluyang nawalan ng kontrol si Liuruyan, lumingon siya sa mga security guard at sumigaw. Tumawag kayo ng pulis, tumawag kayo agad ng pulis. Gusto kong mabulok siya sa kulungan. Gusto kong pagbayaran niya ang ginawa niya kay Minyu, tinuturo ako ng mga kilalang tao sa paligid, lumalakas ang kanilang mga paningisi. Kinamot ko ang aking tainga, wala akong ganang magpaliwanag sa mga taong tanga. Nasasayang lang ang laway, sa sandaling iyon, isang malinaw na tunog ng takong. Ang narinig mula sa kabilang dulo ng lobby, tak-tak-tak, hindi mabagal hindi mabilis ang ritmo. Ngunit may naggangalit na aura, hawak ang isang baso ng alak, kalmadong naglakad si Suruoksu sa gitna ng mga tao. Hindi man lang niya tiningnan si Chu Minyu sa lupa, direkta niyang sinalubong ang naglalagablab na tingin ni Liuruyan. Liu, napakalaki ng iyong kapangyarihan, basta-basta mo na lang ipapakulong ang aking lalaki. Bahagyang tumawa si Suruoksu, inalog ang baso ng alak, nagliliwanag ang pulang alak sa ilalim ng ilaw. Na nagpapakita ng malamig na sinag, sa harap ng maraming tao, tinaasan ni Suruoksu ng kilay. Kung gayon, sabay-sabay nating tingnan kung paano siya makukulong. Ibinigay niya ang baso ng alak sa kanyang katulong, at kumuha ng maliit na itim na terminal mula sa kanyang bag. Mabilis na pumitik ang mga daliri sa screen, ang malaking screen sa pangunahing entablado ng banquet hall ay biglang kumislap, ang orihinal na magnetic suspension.
Ang promotional video ay agad na naglaho, pinalitan ng split screen ng 4 na high-definition monitoring screens. Ang security system ng hotel na ito ay gumagamit lamang ng pinagbabatayang arkitektura ng Su Technology. Tinaas ni Suruoxy ang kanyang ulo at nagpakita ng isang lubhang nanunuya ng ngiti kay Liu Ruyan. Presidente Liu, hayaan mo akong ipakita sa iyo ang isang bagay na nakakatuwa. Pindot niya ang play button sa malaking screen. Ang larawan ay napakalinaw at kahit na ang pag-record ay perpekto. Sa larawan, nakatayo ako sa balkonahe at naninigarilyo, lumapit si Chu Mingyu para maghamon. Pagkatapos, lumingalinga siya, kumuha ng ketchup packet mula sa kanyang bulsa, at ang malaking screen ay maingat pangang. Nagbigay ng close-up zoom. Pinunit ni Chu Mingyu ang ketchup at ipinahid sa kanyang mukha. Pagkatapos ay pinunit niya ang kanyang mga buttons, sumigaw at umatrask ng labis. Ang buong paggalaw ay tuloy-tuloy sa isang hininga. Tumigil ang larawan noong nagpahid siya ng ketchup. Ang kanyang baluktot at katawa-tawang mukha. Ang buong banquet hall ay tahimik na parang patay pagkatapos ng 3 segundo. Hindi ko alam kung sino ang unang hindi nakatiis at tumawa ng kiiade kasunod ng. Ang buong madla ay bumulalas ng tawanan. Aba, ketchup! Ang galing ng lalaking ito, dapat siyang bigyan ng Oscar. Pinupunit niya ang sarili niyang damit at gumugulong sa hagdanan, ang galing ng pangloloko niya. Nakakatawa, paano nagkaroon si Presidente Liu ng ganyang freak? Ang panunuya ay parang tsunami. Nilamon si Liu Ruyan, nanigas siya sa lugar, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay agad na nanigas. Nagbago sa isang matinding pagkabigla at kahihiyan. Biglang dumilat si Chu Mingyu sa lupa, tumingin siya sa malaking screen. Umuulit na larawan, ang kanyang mukha ay agad na pumutla, at gusto niyang tumayo sa pamamagitan ng paggulong at pag-akyat. Hindi ito totoo, Ruyan, pakinggan mo ako, peke ang surveillance na ito. Gawa-gawa nila ito. Walang kahihiyang hinawakan ni Chu Mingyu ang laylayan ng palda ni Liu Ruyan. Si Liu Ruyan ay hindi sinasadyang umatras ng isang hakbang, umiwas sa kanyang kamay. Tumingin siya sa pool sa lupa. Ang amoy ng matamis at maasim na dugo ay gumulong sa kanyang tiyan. Bumaba ako sa hagdan. Huminto sa harap ni Chu Mingyu, maaaring peke ang surveillance, kaya ano ang mga bagay na ito? Tinaas ko ang aking kamay at ibinato ang isang makapal na file bag sa mukha ni Chu Mingyu. Pak! Bumukas ang file bag, daan-daang litrato. Isang stream ng mga account na nakalimbag sa isang thread, malalaswang screenshot ng chat, lumipad sa buong lugar tulad ng snowflakes. Isa-isang nahulog sa paanan ni Liu Ruyan. Itinuro ko ang mga papel sa lupa, ang aking boses ay kasing lamig ng yelo. Chu Mingyu, ginamit mo ang allowance na ibinigay sa iyo ni Liu Ruyan para sabay-sabay na magbayad ng 5 babae sa labas. Ang villa sa timog ng lungsod, ang Yates sabay, lahat ay binayaran gamit ang pampublikong account ng Liu Group. Kahit na ang Hermes na binili mo para sa mga babaeng iyon, ang address ng tatanggap ay ang punong tanggapan ng Liu. Sa bawat salitang sasabihin ko, ang katawan ni Chu Mingyu ay nanginginig ng husto. Si Liu Ruyan ay nanigas, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nahulog sa isang screenshot ng chat na napunta sa kanyang sapatos. Sa larawan, yinakap ni Chu Mingyu ang isang babaeng nakasuot ng malaswang damit, ang caption ay, "Baby." Ang bobong babae na si Liu Ruyan ay nagpadala na naman sa akin ng pera, magkita tayo sa dating lugar mamaya. Sa tabi ay isang bank statement. Ang halaga ng paglilipat ay 5 milyon, ang oras ay ang araw kung kailan nasira ang chain ng pondo ng kumpanya ni Liu Ruyan at nagmamakaawa siya sa lahat. Hindi lamang iyon, lumapit si Suruoxy at tumayo sa tabi ko. At malamig na idinagdag ang huling suntok, Presidente Liu, marahil hindi mo alam. Si Chu Mingyu ay natalo pa ng 30 milyon sa Macau Casino kalahating buwan na ang nakalipas, ang pera na ito. Kinuha niya ang ilang ari-arian sa ilalim ng iyong pangalan at ginawang collateral upang humiram ng mataas na interes na pautang, kalkulahin ang oras. Ang mga nangungutang ay dapat pumunta sa gusali ng Liu's bukas upang hilahin ang banner. Ang mukha ni Liu Ruyan ay walang kulay. Nanginginig ng husto ang kanyang mga labi, gumawa ng kakaibang ingay sa kanyang lalamunan, ngunit hindi makapagsalita. Ang pag-ibig na ipinagmamalaki niya, ang lalaking sinubukan niya ang kanyang makakaya, at hindi nag-atubiling saktan ang buong pamilya G upang pangalagaan. Sa sandaling ito, hinubaran siya hanggang sa wala nang natira. Ruyan, huwag kang makinig sa kanilang kalokohan, pinagbintaan ako, mahal kita, Ruyan. Ganap na nasira si Chu Mingyu, sumugod at mahigpit na niyakap ang binti ni Liu Ruyan, umiiyak ng malakas. Hindi gumalaw si Liu Ruyan, ibinaba niya ang kanyang ulo at tinitigan ang mga nagkalat na matibay na ebidensya. Ang mga pangit na larawan at bill na iyon, tulad ng matatalim na kutsilyo, ang nagpira-piraso sa pananampalataya na kanyang binuo sa loob ng maraming taon. Ganap na dinurog, dahan-dahan lamang niyang itinaas ang kanyang ulo at tumingin kay Chu Mingyu. Sa mga matang iyon, wala na ang dating lambing at pag-aalala, sa halip.
ay isang nakapangingilabot na pagkamangha, pagkabigla, at pagdududa na kumakalat ng mabilis. Tinitingnan niya ang lalaking ito na kanyang iningatan ng buong buhay niya, at biglang sumagi sa isip niya ang isang nakakatakot na ideya. Kung totoo ang lahat ng ito, ano kaya ang pakay ni Chu Minyu sa pananatili sa kanyang tabi? Ang mga paninira laban kay Jibada, ang mga sinasabing pagmamalupit, anong lalim ng pakana ang nakatago sa likod nito? Umalis ka! Sinipa ni Liu Ruyan si Chu Minyu sa dibdib ng buong lakas. Ang matalas na takong ng kanyang sapatos ay dumiretso sa mamahaling, pasadyang kamiseta ni Chu Minyu na nag-iwan ng marka ng dugo. Nanginginig ang buo niyang katawan, hindi man lang niya kinuha ang kanyang limitadong edisyon na pitaka na nahulog sa lupa. Padapa-dapa siyang lumabas ng bulwagang iyon. Walang emosyon kong tiningnan ang screen habang ipinagpag ko ang hawak kong baso ng alak. Si Yang Tianyi ay tumingin ng may ngisi habang si Suruoxue ay yumuko at bumulong sa aking tainga. Mag-umpisa pa lang ang palabas. Nang gabing iyon, sa nasilid ng unang ospital ng Jinghai. Nilalagnat ng 40 degrees si Liu Ruyan at nalunod sa isang walang hanggang bangungot. Ang panaginip ay parang isang impyernong walang makatakas. Sinasakop ng naglalagablab na apoy ang buong villa at halos sunugin ng mainit na alon. Ang kanyang balat. Nakatayo si Chu Mingyu sa labas ng pinto, naglalaro ng solidong gintong lighter. Ang kanyang dating mapagkumbaba at magalang na mukha ay baluktot ngayon, tulad ng isang demonyo. Matandang babae. Nailipat ko na ang lahat ng iyong pera. Payapa kang mamatay. Tumawa siya ng malakas. Lumingon siya at niyakap ang isang batang babae, sumakay sa sports car, umingay ang makina, at lumamon ang apoy. Nabaon si Liu Ruyan sa ilalim ng mga guho, at napuno ng usok ang kanyang baga. Nang mawalan na siya ng pag-asa na mabuhay. Nabuksan ng isang puwersa ang nagbabadyang bakal na pinto sa loob ng villa. Puno ako ng dugo. Hila-hila ang paa na pinutol niya. Paunti-unti akong gumagapang papunta sa kanya sa dagat ng apoy. Nasunog ang aking damit. Balat na nakalabas, nag-iwan ng nakakakilabot na bakas ng dugo. Sinubukan ko ng buong lakas ng aking katawan. Nasuportahan ang nasusunog na post ng kahoy, sinusubukang protektahan siya sa ilalim nito. Ruyan, huwag kang matakot, ilalabas kita. Hindi. Sumigaw si Liu Ruyan at tumalon mula sa kama. Basang-basa ng pawis ang sutlang pantulog, matinding pananakit ng puso. Na parang pinunit ng isang hindi nakikitang kamay. Humihingal siya ng malalim, ang nakikita niya ay nasa dagat ng apoy. Ako na naging sunog na uling. Hindi iyon panaginip. Ang sakit at pagiging totoo na iyon. Ay malinaw na ang nakaraang buhay na kanyang pinalampas. Nanginginig niyang kinuha ang telepono sa tabi ng kama at tinawagan ang pribadong investigador. Imbestigahan mo at hanapin ang lahat ng lihim ni Chu Minyu nitong mga nakaraang taon. Kahit maghukay pa ako sa lupa. Hanapin mo ang mga ledger para sa akin. Pagkalipas ng 3 araw, isang makapal na dokumento ang ibinagsak sa mesa sa harap ng kama ni Liu Ruyan. Seryoso ang ekspresyon ng pribadong investigador, maging ang paghinga niya ay pinipigilan. Ang kilos ni Liu Zhu, maging ang tono ng kanyang pananalita, ay sadyang ginagaya si Young Master Jai. Lihim na inutusan ni Chu Mingyu ang mga ito na magsuot ng parehong damit tulad ni Young Master Jai, maging ang ayos ng buhok ay pareho. Binuksan ni Liu Ruyan ang mga larawan at biglang tumigas ang kanyang mga daliri. Sa mga larawan, hinahampas ni Chu Mingyu ng sinturon ang isang batang lalaki na mukhang kamukha ko. Puno ng masamang kasiyahan at inggit ang kanyang mukha. Ginagamit niya ang nakakadiring paraan na ito upang ipahayag ang kanyang pagkamuhi sa akin. Habang binibigyang kasiyahan ang kanyang baluktot na pagmamalaki, mayroon ding iniabot ng investigador ang huling naka-encrypt na ulat. Ang mga pangunahing teknolohikal na asset ng Liu Group ay inilipat lahat ni Chu Mingyu gamit ang iyong ibinigay na pinakamataas na pahintulot. Sa isang shell company sa Cayman Islands kagabi, sa kasalukuyang balanse ng Liu Group, ang natitira na lang ay isang tumpok ng mga masasamang utang na malapit ng sumabog. Plak! Nahulog ang mga dokumento sa lupa. Tinakpan ni Liu Ruyan ang kanyang dibdib at lumabas ang isang nakakatakot na daing sa kanyang lalamunan. Ang dagat ng apoy sa nakaraang buhay, ang pagtataksil sa buhay na ito. Pinagsama-sama sa isang kalawangin at mapurol na kutsilyo na pumunit sa kanyang kaluluwa. Nagkamali siya sa pag-aakala sa vampira bilang tunay na pag-ibig na inilalaan ang lahat para pakainin ang isang hayop. Ngunit personal niyang sinira ang lalaki sa mundong ito, na nagmamahal sa kanya ng higit sa kanyang buhay, na itinulak siya sa isang walang katapusang impyerno. Jibada. I'm sorry. Nakabaluktot siya sa kama, kinakagat ang sulok ng kumot. Umiiyak ng malakas tulad ng isang asong ulol na ninakawan ng utak. Sa parehong oras, sa tuktok na opisina ng Breaking Down Technology, nakatayo ako sa harap ng mga bintanang abot lupa. Tinatanaw ang makinang na tanawin ng gabi ng Jinghai City. Nakasandal si Suruoxue sa sofa. Mabilis na ginagalaw ang kanyang mga daliri sa tablet. Napansin ni Chu Mingyu na
Iniimbestigahan siya ni Liu Ruyan at naghahanda ng tumakas, ngunit ang kanyang mga account sa ibang bansa ay ganap nang na-freeze sa pamamagitan ng aking mga koneksyon. Lumingon ako. Nanlilisik ang kanyang mga mata sa galit. Kung gipitin, tiyak na lalaban siya. Ang aral ng pagkabali ng binti sa nakaraang buhay ay nakatatak sa aking buto. Hindi ako mahuhulog sa parehong hukay. 2 beses pa. Nagbigay na siya ng 50 milyon sa underground para sa aking ulo. Tumayo si Suruoksu at lumapit sa akin. May bahid ng uhaw sa dugo ang kanyang mga mata. Ikaw at ako ang target. Mamayang 12:00 villa sa Shijiao. Nagbayad siya ng mga desperado para umatake. Malamig akong umisi at binunot ang Yao Sword, ang purong itim na yon. Kutsilyong militar. Sumayaw sa pagitan ng mga daliri. Kung gayon, isara natin ang pinto. Para bugbugin ang aso. 12:00 ng hating gabi, villa sa Shijiao. Umihip ang malakas na hangin, sumasayaw ang mga anino ng puno. 3 walang plakang van. Tahimik na huminto sa labas ng bakod sa likod ng villa. Higit sa 10 nakamaskarang lalaki ang may hawak na bolo at high-voltage stun gun. Umakyat sa bakod at dumiretso sa master bedroom. Bilisan inyo, sabi ng amo, baliin ang binti ng lalaki. Igapos agad ang babae. Ibinaba ng pinuno na may peklat sa mukha ang kanyang boses at sinipa ang pinto ng master bedroom. Walang tao sa kama. Hinahanap niyo ako. Nakaupo ako sa lilim ng hagdanan sa ikalawang palapag. Pinaglalaruan ng lighter. Nakadapa si Zenshen sa aking paanan, humahalakhak ng mahina. Nakatingin ng masama ang aso sa mga hindi inaasahang bisita. Nagulat ang may peklat sa mukha sa isang segundo. Mga aso, tabasin, sigaw niya. Bago pa man matapos ang kanyang sinabi, biglang lumiwanag ang mga ilaw sa buong villa. Direktang sinilaw ng matinding liwanag ang mga asasin at hindi sila makadilat. Dose-dose ng armadong itim na bodyguard. Ang lumabas mula sa lahat ng direksyon. Idiniretso ang mga baril sa mga desperado. Si Suruoksu ay nakasuot ng isang maayos na itim na tactical suit at dahan-dahang bumaba mula sa ikalawang palapag na may dalang isang teleskopyong baton na may dugong kanal. Sa inyong mga daga sa kanal, mangangahas kayong galawin ang mga tao ko. Binaling ni Suruoksu ang kanyang leg. Ibinaba ang kanyang kamay. Pugutan sila. Wala pang 3 minuto. Tapos na ang laban. Dose-dose ng mga asasin ang nabalian ng mga braso at binti, umiiyak at nakahandusay sa dugo. Mabaho ang amoy ng dugo sa hangin. Lumapit ako sa lalaking may peklat sa mukha at tinapakan ang kanyang dibdib. Itinutok ang baril sa kanyang carotid artery. Nasaan si Chu Mingyu? Natakot ang may peklat sa mukha at naiihi sa kanyang pantalon. Nanginginig ang boses. Sa abandonadong pantalan sa silangang bahagi. Magpupuslit siya ngayong gabi. Iluluwas sa ibang bansa. 2:00 ng madaling araw. Pantalan sa silangang bahagi. Ang hangin sa dagat ay may halong mabahong amoy. Si Chu Mingyu ay may dalang itim na maleta at balisa siyang naglalakad sa tulay. Nang umalinggaw ang tunog ng makina ng speedboat sa malayo, agad na pinunit ng ilang malalakas na ilaw ang kadiliman na ikinulong siya sa lugar. Dumarating ang hindi mabilang na mga kotse ng pulisya na pinalilibutan ang pantalan. Lumabas kami ni Suruoksu mula sa isang iri. Jibada, nanghina ang mga binti ni Chu Mingyu at lumuhod sa lupa. Bumukas ang maleta at nakakalat sa lupa ang mga tumpok ng pera at ilang gintong bar. Inaakusahan ng paglustay ng pondo. Malaking pandaraya. Pag-upa ng mamamatay tao. Lumapit ako sa kanya. Tinitignan siya mula sa itaas habang siya ay nagpapanik. Malamig akong ngumisi. Chu Mingyu, sa susunod na kalahati ng iyong buhay, pag-isipan mo ang iyong mga kasalanan sa kulungan. Hindi niyo ako pwedeng hulihin. Ako ang fiant ni Liu Ruyan. Nagkakamali kayo. Sumisigaw si Chu Mingyu na parang baliw, pilit na gumagapang paatras. Lumapit ang 2 SWAT. Pinilipit ang kanyang mga kamay sa likod niya. 3 araw pagkatapos, bumubuhos ang malakas na ulan. Ang balita sa telebisyon ay paulit-ulit na ipinapakita. Ang Liu Group ay opisyal na nagdeklara ng pagkabangkarote at likidasyon dahil sa pagkaubos ng kapital at iba pang pagkalugi ng asset. Ang lahat ng ari-arian sa ilalim ng pangalan ng chairman na si Liu Ruyan ay kinumpiska alinsunod sa batas. Nakaupo ako sa leather sofa sa sala ng villa. Si Zenshen ay masunuring nakadapa sa tabi ng aking tsinelas. Lumapit si Suruoksu na may dalang 2 baso ng mainit na red wine. Inabot ang isang baso sa akin, tumingin sa labas ng malaking bintana. Dumating na siya. Hawak ko ang baso ng alak at naglakad sa bintana. Binuksan ng itim na tarangkahang bakal ang labas. Basang-basa si Liu Ruyan. Wala siyang dalang payong. Ang kanyang dating damit na simbolo ng kapangyarihan at katayuan. Ang kanyang mamahaling damit ay puno ng putik. Ang kanyang buhok ay dikit-dikit sa kanyang maputlang mukha. Ang dating mataas na posisyon. Ang hindi mapaglaban ng unang babaeng si ng Jinhai City ay ngayon ay parang isang pulubi, mahigpit na nakahawak sa tarangkahang bakal. Lumuhod sa harap ng pinto ng villa. Bata, malakas siyang bumagsak sa lupa.
Bumagsak ang kanyang noo sa madamong batong slab, sumabog ang putik. Bada. Nagkamali ako. Nakikiusap ako sa'yo, kausapin mo ako. Ang malakas na hangin na may kasamang bagyo ay hindi kayang itago ang kanyang halos desperadong dagat ng pagdurusa. Magsimula tayo ulit. Susundin ko ang lahat ng gusto mo, magiging alipin mo ako, malamig ko itong pinapanood. Ininom ang alak sa baso, kinuha ang itim na payong sa may pintuan, sumunod si Suruoksue. Natural na kumapit sa aking braso, bumukas ang pinto, binuksan ko ang itim na payong. Mahigpit na pinoprotektahan si Suruoksue sa aking bisig, dahan-dahang naglakad papunta sa bakal na pinto, narinig ni Liuruyan ang mga yapak. Biglang tumingala, tinitingnan ang figura namin ni Suruoksue na magkayakap. Nakita sa kanyang mga mata ang matinding sakit at inggit. Gumapang siya papunta sa bakal na pinto gamit ang kanyang mga kamay at paa. Patuloy na ipinapasok ang kanyang kamay sa mga siwang ng rehas. Gustong hawakan ang aking pantalon. Bada, mahal mo pa rin ako, di ba? Dati kitang mahal na mahal. Tinaniman mo ang buong bakuran ng Blue Bells. Handa kang ibigay ang buhay mo sa akin. Nagagalit ka lang sa akin ngayon. Hindi ba? Umiyak siya ng baluktot ang mukha. Ang luha at putik ay magkahalo. Napakalungkot, umatras ako ng kalahating hakbang, iniiwasan ang kanyang kamay na puno ng putik. Bumagsak ang tubig ulan sa kahabaan ng itim na tadyang ng payong, tinitignan ko ang babae sa putik mula sa itaas. Ang matinding sakit ng bali ng binti sa nakaraang buhay, ang kawalan ng pag-asa na masunog ng apoy, sa sandaling ito ay tuluyang naglaho. Nanigas sa kinatatayuan na parang tinamaan ng kidlat, agad na nawala ang mga mata, nakabukas ang bibig ngunit walang lumabas na tunog. Tumalikod ako, inakbayan si Suruoksue, at hindi na lumingon sa pintuan na yon. Mainit at maliwanag na pinto, sa isang malakas na tunog, ang mabigat na bakal na pinto na may dekorasyon ay bumagsak. Ganap na ibinukod ang malakas na ulan sa labas ng pinto, at ang halos desperadong dagat ng pagdurusa ni Liuruyan. Padabog kong inihagis ang itim na payong sa lalagyan ng payong sa gilid ng pinto, hinubad ang jacket na nabasa. Inabot ni Suruoksue ang mainit at tuyong tuwalya at natural na pinunasan ito para sa akin. Dahil wala na siyang karapatang kamuhian ako, nag-vibrate ang cellphone sa aking bulsa. Direktang nabasag ng malakas na boses ni Haozi ang speaker. Bada, nakakatuwa, na ibaba na ang hatol kay Chu Mingyu, sinadya niyang sakupin. Malaking halaga ng pandaraya, kasama ang tangkang pagpatay, maraming krimen ang pinagsama-sama. Direktang habambuhay na pagkakulong, sa buhay na ito ay tuluyan na siyang makukulong sa rehas na bakal. Naglakad ako papunta sa bar at nagbuhos ng kalahating baso ng malamig na tubig para sa aking sarili, nakulong siya. Hindi siya inalagaan ng maayos ng mga tao sa loob. Hindi na kailangang sabihin yon, tumawa ng masama si Haozi. Naaalala mo pa ba noong dati siyang nagdulot ng mataas na interes sa isang kasino sa Macau na si Broken Tooth Koi, nakulong ang lalaking iyon ilang taon na ang nakalipas. Nagkataong nahati sa parehong lugar ni Chu Mingyu, sa unang gabi ng apong iyon, siya ay dinala ng mga tauhan ni Broken Tooth Koi. Pinainom siya ng kalahating balde ng dumi sa inidoro, ngayon ay pinipilit siyang maglinis ng mga inidoro sa ilang silid araw-araw. Kung mabagal siya, binubugbog siya, naririnig kong nabali ang dalawa niyang tadyang kahapon, nakahiga sa lupa at hindi man lang makaimik. Buhay na impyerno, tumingala ako at ininom ang malamig na tubig sa baso, gumalaw ang aking Adam's apple. Hayaan siyang mabuhay ng maayos, napakamura kung mamatay siya, binaba ang telepono. Tumahimik ang sala, nakahiga ang war god sa purong lana na karpet sa tabi ng fireplace, gumagawa ng pantay na paghilik. Sumasayaw ang orange na ilaw, nagtataboy ng malamig sa huling bahagi ng taglagas, naglakad si Suruoksue na may dalang baso ng mainit na gatas. Inabot sa akin ang isang baso, hindi siya umupo sa single sofa tulad ng dati. Sa halip ay umupo siya sa tabi ko, nakatiklop ang kanyang mahahabang binti, nakapatong ang kanyang baba sa kanyang tuhod. Tinitigan niya ang apoy sa fireplace, biglang naging napakalalim ang kanyang mga mata, Bada. Hindi ba't sa tingin mo ay bigla akong lumitaw, mahinang sabi ni Suruoksue. Sa tahimik na sala, lumingon ako para tingnan siya, sa mukha na kay ganda. Naglaho ang pagiging determinado sa harap ng media at mga kalaban sa negosyo, sa sandaling ito ay nagpapakita ng kaunting nakakaawang kahinaan. Medyo, sagot ko, Miss Su. Dalubhasa sa nangungunang tagapagmana ng yaman, para sa akin na isang playboy na kinansela ang engagement, gumastos ng daan-daang milyong para suportahan ako. Kahit sino ang makaranas nito ay parang panaginip, biglang tumawa si Suruoksue. Ibinaba niya ang baso ng gatas sa kanyang kamay.
Dahan-dahan niyang itinaas ang silk na manggas ng kanyang kaliwang kamay, sa loob ng kanyang maputing bisig, may nakahilera. Isang napakapangit na dark red na lumang, peklat ng pagkasunog, biglang lumaki ang aking mga mata. Sa yaman at medikal na kondisyon ng pamilya Su, paano posibleng mag-iwan ng ganitong peklat nang hindi ito inaayos? Hindi ako nagmula sa pagkakaroon ng ginintuang kutsara sa bibig, iniunat ni Suruoksue ang kanyang daliri, marahang hinaplos ang peklat. Ang tono ay parang mula sa ibang panahon, nakaraang buhay. Ako ay isang babae na walang pangalan, nagulat ako, biglang tinitigan ang kanyang mga mata. Nakaraang buhay. Noong taglamig na yon, napakalaking nyebe ang bumagsak sa lungsod ng Jinghai. Nilalagnat ako, nagutom ng 3 araw at 3 gabi, nagkukubli sa tabi ng tambakan ng basura sa ilalim ng overpass, naghihintay ng kamatayan. Mabilis na pumula ang mga mata ni Suruoksue, at ang tubig ay kumalat sa ilalim ng kanyang mga mata, lahat ay nadidiri sa akin. Iniiwasan akong daanan, tanging ikaw lang. Lumingon siya. Tinitigan ako ng mariin, malalaking patak ng luha ang bumagsak sa likod ng kanyang kamay. Nakaitim kang trench coat noong araw na yon. May dalang itim na payong. Lumapit ka sa akin, hinubad mo ang iyong cashmere coat at ibinalot sa akin. Inabutan mo ako ng mainit-init na lunchbox at isang salansa ng tissue. Hinawakan mo ang ulo ko. At sinabi mo sa akin, bata, ang buhay ay sayo. Nagligtas lang ako ng isang maliit na kapatid na halos magyelo hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay napuno ang isip ko kay Liu Ruyan, hindi ko na inisip pa ito. Pagkatapos, binawi ako ng pamilya Su at pinagsikapan kong umakyat sa itaas. Tinapakan ng buto ng hindi mabilang na tao, naupo sa posisyon ng taong may kapangyarihan sa pamilya Su. Ang boses ni Suruoksue ay nagsimulang manginig, bigla niyang hinawakan ang aking pulso, halos bumaon ang kanyang mga kuko sa aking laman. Dinala ko ang buong pamilya Su upang hanapin ka, gusto kong gantihan ka. Pero ang nakita ko ay ang iyong sunog na bangkay. Bigla siyang bumagsak, biglang yumakap sa akin. Mahigpit na niyakap ang aking baywang, umiyak ng malakas. Nakita ko ang hangal na si Liu Ruyan. Na pinatay ka, nakita ko na nasunog ka para protektahan siya, gusto kong patayin silang lahat. Binigyan ako ng Diyos ng pangalawang pagkakataon, nanumpa ako sa buhay na ito. Ako, si Suruoksue, ay mabubuhay lamang para sa iyo. Sinumang magtangkang hawakan ang isang hibla ng iyong buhok, ay ipapatay ko hanggang sa mawala siya ng tuluyan. Ang puso ko ay parang tinamaan ng isang malaking martilyo. Yumuko ako. Tinitigan ang babaeng demonyong ito sa aking bisig, na kayang magpabago sa sitwasyon sa negosyo. Ngunit sa sandaling ito ay nanginginig na parang isang maliit na batang babae na kulang sa seguridad. Ang maliit na kabutihang loob na ibinigay ko sa nakaraang buhay ay naging kanyang pagpupursige na lampas sa buhay at kamatayan. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay, niyakap ang kanyang balikat. Mahigpit siyang niyakap, ang aking baba ay nakapatong sa kanyang buhok, ang aking ilong ay napapalibutan ng kanyang malamig na amoy ng cedar. Huwag ka nang umiyak, ang utang sa nakaraang buhay ay nabayaran ko na. Mula ngayon, ako naman ang magpoprotekta sa iyo. Tumingala si Suruoksue, nakatingin sa akin na puno ng luha ang kanyang mukha, ang kanyang magagandang mata ay nagliliyab na sapat upang matunaw ang mga glacier. Bigla siyang lumapit, hinawakan ang aking mukha gamit ang kanyang mga kamay. Ipikit ang kanyang mga mata at hinalikan ako. Walang pagsubok, walang pag-aalinlangan. Tanging sukdulang pag-aari at kabaliwan ng 2 taong tumatakbo sa isa't isa. Ako ang nanguna. Hinawakan ang likod ng kanyang ulo, pinatindi ang halik. Ang malakas na ulan sa labas ng bintana ay patuloy na nagdangalit. At ang temperatura sa loob ng silid ay mabilis na tumataas. Pagkalipas ng 6 na buwan, isla ng Tahiti. Ang pagpapakasal ng pamilya Su ng si Chels, ang pamilya Ji, at ang anak na babae ng pamilya Su na si Suruoksue, ay direktang umarkila sa buong isla. Ang kasalang ito na naging sensasyon sa buong mundo, ang karangyaan ay nalampasan ang lahat ng inaasahan. 12 heavy-duty na helicopter ang umiikot sa kalangitan sa itaas ng isla, ibinubuhos ang milyon-milyong bulaklak ng top-grade Bulgarian rose na inangkat mula sa himpapawid. Ang buong isla ay nagkaroon ng matinding romantikong pulang ulan. Nakasuot ako ng Italian handmade na puting swallowtail coat, nakatayo sa dulo ng altar na natatakpan ng mga petals. Nakaupo sa pangunahing upuan si Old Man Jay, na nakangiti hanggang sa kanyang mga tainga, ang mga walnut na hawak niya sa kanyang kamay, ay napalitan ng isang pares ng napakahusay na Imperial Green Jade. Nakasuot ng tuksedo si Hauzi, nakatayo sa tabi ko, na kinakabahan na kinukuskos ang kanyang mga kamay. Tumugtog ang wedding march, suot ni Suruoksue ang high-end na damit pangkasal na pinalamutsyan ng 9,900 at 99 na batong hiyas mula sa Timog Aprika.
suot ang isang siglong gulang na pamana ng pamilya Su. Sapphire crown. Hawak niya ang braso ni Old Man Su, tumapak sa mga petals. Unti-unting lumapit sa akin. Hinipan ng hangin sa dagat ang kanyang belo, ang kanyang napakagandang mukha. Ay mayroong pagmamataas ng isang reyna, at ang matinding lambing na para lamang sa akin. Seryosong. Inilagay ni Old Man Su ang kanyang kamay sa palad ko. Bada, matigas ang ulo ng apo kong ito. Magpasensya ka na lang sa kanya sa hinaharap. Tinapik ng matanda ang likod ng aking kamay. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Suruoksui. Magkahawak kamay. Huwag kang mag-alala, lolo, poprotektahan ko siya gamit ang buhay ko. Ang seremonya ng pagpapalitan ng singsing ay sabay-sabay na binuksan sa daan-daang live streaming platform sa buong internet. Milyon-milyong netizens ang dumagsa sa live streaming room, ang barrage ay siksikan na natatakpan ang screen. Hindi nagmadali si Suruoksui. Naisuot sa akin ang singsing, lumingon siya, kinuha ang mikropono mula sa abay. At humarap sa lahat ng mga panauhin at hindi mabilang na kamera. Ngayon, ay ang masayang araw ko, Suruoksui. Ayon sa mga patakaran ng pamilya Su, kailangang magsuot ng dowry ang nobya. Pumitik siya ng kanyang mga daliri sa likod ng altar, isang napakalaking. Agad na umilaw ang screen ng holographic projection na malinaw na nagpapakita ng isang dokumento. Isang kasunduan sa paglilipat ng ari-arian na pinagtibay ng nangungunang koponan ng abogado sa mundo. Ipinapahayag ko na ang bilyon-bilyong yaman ng Su Group. Kabilang ang lahat ng pangunahing teknolohiyang patent, mga overseas trust fund, at mga pandaigdigang real estate. Bilang aking dote, mula ngayon, lahat ay walang pasubaling ililipat kay Ginoong Jibada. Namatay ang buong lugar. Tila tumigil din ang tunog ng mga alon sa isang saglit. Sa sumunod na segundo, ang buong lugar ng kasal ay ganap na kumulo. Nagulat at tumayo ang mga panauhin. Dumagundong ang palakpakan. Ang live broadcast sa internet ay agad na naparalisa ng panandalian dahil sa labis na trapiko. Grabe, bilyong-bilyong dot. Ang tapang ni Emma Su. Hindi ito kasal. Ito ay direktang pagbibigay ng isang imperyong pangkalakalan. Siguro sinagip ni Ji Xiao ang Milky Way sa nakaraang buhay. Tiningnan ko ang babae sa harap ko at walang magawang umiling, ibinaba ang aking boses. Ibinigay mo sa akin ang lahat ng iyong kayamanan. Sino ang magtataguyod ng pamilya sa hinaharap? Ikinabit ni Suruoksui ang kanyang mga braso sa aking leg. Ngumingiti na parang isang tusong fox. Dahil si Old Dan ay ang pinakamayamang tao ngayon, syempre ikaw ang magtataguyod sa akin sa hinaharap. Pinigilan ko siya at sabay yakap sa kanyang baywang, hinila ko siya papalapit sa akin. Mabilis na nagpalit ng pormasyon ang mga grupo ng drone sa kalangitan sa gabi. Binaybay ang ilang malalaking salita. Ang malaking imahe ni Suruoksui ay pagkatapos ay naging napakaraming napakagandang paputok. Sa nakabibinging hiyawan at kumikinang na mga ilaw tulad ng isang dagat ng mga bituin, yumuko ako. Hinalikan ko ng mariin ang aking nobya. Lumipat ang eksena. Lungsod ng Jinghai. Lumang distrito, inabandunang istasyon ng pagproseso ng basura. Iginulong ni Huangzi ang pahayagan at marahas na hinampas ang nanginginig na kalye. Ang hangin ay napuno ng nakasusuklam na maasim na amoy. Si Liu Ruyan, na punit-punit ang damit at natatakpan ng putik, ay nakadapa sa tabi ng isang berdeng basurahan. Ang kanyang dating mahusay na inalagaang mahabang buhok ay nakabuhol na ngayon na parang tuyong damo. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng itim na putik at hindi kilalang dumi. Ngunit ang custom-made na costume sa opera ay matagal nang naging ilang piraso ng basahan, na bahagyang tinatakpan ang kanyang payat na katawan. Umalis ka. Akin to, ang lalamunan ni Liu Ruyan ay naglabas ng malahayop na ungol. Mahigpit niyang hinahawakan ang kalahati ng panis na tinapay sa kanyang kamay. Ang isa pang kamay ay nagwawasiwas ng isang sirang kahoy na patpat, itinataboy ang tatlong tumatahol na asong dala. Biglang sumugod ang isang asong dala. Kinagat siya sa binti. Sumigaw si Liu Ruyan, pinulot ang kalahating ladrilyo sa lupa. Galit na binato ang ulo ng asong gala. Umiyak ang asong gala at umatras. Nanghina siya at naupo sa maputik na tubig na naglalabas ng masamang amoy. Nanginginig ang kanyang mga kamay at inilagay ang panis na tinapay na natatakpan ng putik sa kanyang bibig. Kinamot ng magaspang na pagkain ang kanyang esophagus. Habang kumakain siya, matindi siyang dinuduwal. Sa sandaling ito, ang higanteng nasa pader ng shopping mall sa tapat ng kalye. Biglang umilaw ang Z-screen. Nasaktan ng matinding puting liwanag ang mga mata ni Liu Ruyan. Dahan-dahan siyang tumingala. Sa screen, ipinapalabas ang sensasyonal na kasal ng siglo sa buong mundo. Sa napakaraming lumilipad na talulot ng rosas ng Bulgarian. Ako, na nakasuot ng maayos na puting swallowtail coat, ay hinahalikan ng may pagmamahal si Suruoksui, na nakasuot ng damit pangkasal na may brilyante. Sa ibaba ay gumulong ang nakasisilaw na malalaking pulang salita. Binabati kita kay Chairman Su sa kanyang matamis na pag-aasawa, kasama ang bilyong-bilyong kayamanan ni Su bilang dote. Nahulog sa putik ang tinapay sa bibig ni Liu Ruyan.
Natigilan siyang nakatitig sa screen, masidhing bumabalik ang sakit. Ang lalaking nagliliwanag sa screen, na pinagpala ng buong mundo, ay dapat sana ay sa kanya. Ang mga alaala ng nakaraang buhay ay pumunit sa kanyang utak na parang isang gilingan ng karne. Iyon sa malakas na ulan. Ang binata na nagtanim ng bakuran ng mga bluebell para sa kanya. Ang lalaking binali niya ang mga binti sa kanyang sariling mga kamay, ngunit naggangalit pa rin ang kanyang mga ngipin at tumangging magmakaawa. Ang lalaking gumamit ng kanyang sunog na laman at dugo upang harangan ang bumabagsak na beam para sa kanya sa nagngangalit na dagat ng apoy. Bada, ang maruming mga daliri ni Liu Ruyan ay nakabaon sa sahig. Ang mga kuko ay naputol sa ugat, dumaloy ang dugo. Winasak niya mismo ang nag-iisang lalaki sa mundong ito na nagmamahal sa kanya ng buong buhay niya, upang mapasaya ang sumisipsip ng dugo na hayop. Binasag niya ang isang napakagandang kayamanan sa putik, na nagresulta sa pagkawala ng pamilya at kamatayan. Ang kinalabasan ng pagiging palipat-lipat. Hahaha. Biglang tumingala si Liu Ruyan. Naglabas ng isang napakalungkot at desperadong tawa. Umaalinggaw ang tawanan sa walang laman na istasyon ng basura. Mas malala pa kaysa sa hiyaw ng multo. Ginaw na siyang umahon mula sa maputik na tubig at pasuray-suray. Sumugod sa malaking screen. Akin yan, akin yan. Ibalik niyo sa akin ang lalaking yan. Galit na galit siyang nagwawasiwas ng kanyang mga kamay, sinusubukang abutin ang sa screen. Ang hindi maaabot na figura. Nadulas ang kanyang mga paa. Tumayo siya ng tuwid. Bumagsak sa kanal na puno ng maruming tubig sa tabi niya. Ang masamang amoy na tubig ay agad na pumulo sa kanyang bibig at ilong. Hindi na siya nagpupumiglas, tulad na lamang ng isang tumpok ng putik. Nakadapa sa ilalim ng kanal, mahigpit na yakap ang kanyang ulo, gamit ang kanyang mga kamay, naglalabas ng sa malakas na ulan. Mga neurotikong tawa. Hinuhugasan ng tubig ulan ang dumi sa kanyang katawan, ngunit hindi kailanman mahuhugasan ang sa kanyang utak. Pagsisisi at kabaliwan. Tapos na ang buong kwento, mga mahal. I-like sa Taglagas, humingi ng atensyon. Ang account na ito ay patuloy na mag-update. Nobela, comics,